Pero ikaw, payag ka naman na itigil namin yung tulong. Sige, Ate Ninya, kung yun yung gusto mo, di titigil na natin. Oh, pero ito, hindi mo naman ano. Kuya Marco. Salamat ha. Puputuloy mo lapit tayo. Oh. In the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. When I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over So guys, nandito na tayo ngayon. Kala Ate Ninya at sa Ate Ninya tayo nagsasampay. Naglaba ka ba? Nagkalong po ako ng damit. Ah, nagkalong Bagong ng damit. dating ho kami. Saan kayo galing? Baby Dito mo. sa kabila. Saan? Sa kabila ho. Ah, kala ko naman nag-ayos kayo ng, Hindi naman ng po. Rosario, ng Batangas. Oh, kamusta naman kayo? Ay, naman po. Ha? Wala ho kami, nabili. Na ano? Kuna. Bakit wala? Hindi ho namin na time. Mababa. Ah, Kasi ang hanap ko kanya ng paghuselo. Okay. paano? Anong gagawin nyo? Saan na lang kayo order? Hindi ko Online? pa ho alam. Online na lang? Ganun? Wala ho. Hmm. Wala ho eh. Panlatag yung nabili sa damit. Ayos lang, kayong bahala kung di pa kayo nakabili ay. Oh, sinong kasama nyo ngayon dito? Wala po kami lang dalawa. Kayong dalawa lang? Sila ate nasaan? Sila ate Isel? May simba po. Simba? Apa.
Ba't di ka sama? Gawa po sila yan nag-aarte. Pero yung anak mong maliit kasama, Apa, yung panganay. kasama rin. Wow, buti Paano naman. maalis yung kanya? Buti naman sumama. Bakit anong sabi at napapayag nyo? Ha? Anong sabi nyo at napapayag nyo? Di ba ayaw Wala niya, akong ayaw niya, kasama ko eh. di ba ayaw niya nung nakaraan? Opo. Buhatin ko nga itong anak mo. Ano pa ang kanyang nabili? Buhatin natin guys. Kawawa naman dito oh. Oo, namimilipit. Pinipilipit niya yata ang ano nito ah. Ang lampin. Ay, hindi pala ito naglalampin. Nag-ano pala ito. Woo! Gising! Hapon na. Aba, tulog ng tulog. Nagbili kayong Durabox? Buwili ho ako kasi po gawa po kayang damit. Ah, Nabuntan lang po sa kahon. mabuti. Ano po, Ano yan? sa ulo. Sa ulo? Nabili ka ng mga gamit niya rin? Opo. Ang Okay. ate Linti po, puwili po yan. Galing naman nagbili kayo ng Durabox. Opo. Tapos ito, higaan niya yan. Opo. Tama ba? Ba't yung pinapagamit? Pagamit mo sa Papakita kanya. ko muna ho sa Ay, okay lang. Okay lang, huwag nyo na ipakita kung ganyan. Basta gamitin nyo na. Ano? Kasi kawawa yung anak mo dito. Walang ano. O, latag daw natin ngayon. Sige daw, ilatag mo daw dito. Para maiano natin tong anak mo. Sige nga, latag mo dyan para... Yung kuna guys, di pa pala sila nakabili. Dapat nga pala talaga ay ano. Gusto kasi natin, na-experience natin niya na siya na mamili. Okay lang yun. Order na lang kayo online. Pwede naman. Kamusta? Anong pakiramdam man at ikaw ay namili? Anong pakiramdam mo naman? Ayos lang po. Masaya ka naman na na-experience mo yung ganun. Sabi ko nga sa ate Linti, kasal po ulit sa bata. Kagaganda ang damit. Ay, ganun. Naglulukuhan kami sa bayan. Anong oras kayo nakabalik nung time na yon? Hapon na po. Tapos kahapon punta uli ho kami sa bayan. Bakit nag-ano kayo? Oo nga pala, nagsend sa akin si Ate Lindy ng picture. Lumabas yung anak mong babae. Naglaro siya sa Aba, Tanya na experience na nung anak niya na maglaro sa labas. Kahapon lumabas sila. At naglaro nga yung anak niyang babae na si Leah ay naglaro sa mall yata yun. Saan ba yun? Sa mall ba yun? Ano yun? Yung pinuntahan niyo, bakit may mga sakayan ng pambata? hindi ko lang ho. Mall siguro, ano? Ngayon ko lang. Parang mall yung pinuntahan nila, di ako sigurado. Hindi daw, ihiga daw natin to dyan kung maging komportable. Wow, ganda naman ang higaan mo. Sana all. Are po, ano bili? Ate Linti. Hindi komportable na siya dyan. Kapag ka ganyan, Hindi pala napalagay. Kaya pala hanap-hanap hindi ko. Ano yan, mga yan? Damit po. Tinamaan ako ng sakit nung nagpaulan kami ni JM nung Kala ko po pagpunta kayo namin sa dito. Bicol. Oo nga, dapat talaga sa Bicol kami. Duwating kayo. Sa Bicol dapat kami nung Friday, nung Biyernes. Apa. Kaso nga lang, di ba dapat yun yung schedule natin sa Manila, nung Biyernes. O kaya di kami tumuloy. Sa Martes daw po. O kaso na-extend ng Martes. O hindi na lang namin tinuloy at sa ibang araw na lang. Pero dapat talaga nasa Bicol kami nung Friday pa. Kinansel ko na nga lang at dahil may lakad nga tayo. Kaso hindi naman natuloy at na-extend ng Martes nga. Pero sa Martes, ready ka na ba? Yung po ninang ko, saka yung isa. Galing daw po sa tatay. Sino? Yung po ninang ko din sa Kanura. Ano sila dun? Nagbisita daw po sa tatay. O ano? Sabi, daw dit po sa akin hipag ko at iisin. Ano daw? Galing daw po sila doon. Sabi, ano sabi nilang ngayon sa tatay? Sabi daw tatay, kumusta ka daw? Hindi na lang ako. Kinakamusta ka? Ano pang ibang sinabi ng tatay mo? Yun lang ko na ulit sa akin ng iisin. Kinakamusta ka pala? ano naging sagot mo? Una ko, hindi na ako umik. Kaya hindi ko na natuloy ang ang iisin. Ano yun, mga kamag-anak ba ng papa mo yun? Opo. Yun lang ko kasi po. Kaya nila binibisita. Opo. Galing po sila daw doon. Makanawa ko sa tatay. Kaya galing doon. Sa totoo lang guys, nung mga nakaraan, nung before hulihin yung papa niya, madaming nagalit noon kay Ate Ninya. Kasi nga daw, bakit daw hinayaan na mahuli. Diba? So,
para sa amin lang naman ay hindi dapat po talaga tinotolerate yung ganun. Dapat po ay imbis na maging masaya dahil nga nahuli yung kanyang tatay, ay bagkus ay nagalit kay ate niya at bakit daw pinahuli, di ba? At may mga nagsabi pa nga na dapat ay inilayo na lang yung papa niya. O mali po yun. Sobrang mali po yun. Huwag po natin konsintihin yung mali na, kasi isipin po natin kung tayo nasa sitwasyon natin niya na nagtiis na napakahabang panahon, baka maging tayo rin, ayun yung gugustuhin natin, no? Kaya huwag tayong magagalit kay ate niya. Pero ngayon okay naman na kayo. Yun na po. Yung mga taong nagalit sa'yo nung pinahuli mo yung papa mo. Hindi ko po nakikita ang iba. Dami daw nagpuntahan sa bahay nila, di ba? Sabi mo? Tapos sinasabi nga na bakit daw pinabayaan na mahuli, ganito ganyan. Maling-mali. Na yun pa po yung narinig natin. Di ba? Dati yung wala pa kayo, galit mo rin sa tatay. Nung wala pa kami, galit sila sa tatay mo. Opo, Tapos nung hinuli, nagagalit naman sila. Kaya humalimit ang buntis ko, galit ho sila sa tatay. Tapos ngayon naman galit sa akin. Grabe naman yun. Imbis na maging masaya nga, di ba? Kasi Kasi hindi ko po maintindihan sa kanila kung parang kampi sila sa tatay. na ganun. Opo. Tatakbo ko sa kabilang tubig. Ano nga sabi sa'yo? Dapat daw yung papa mo ay Takbo ko daw po sa tubig. patakasin. Opo. So, baka mapanood nila to, for sure mapapanood po ninyo ito. Huwag po kayong sasamahan kay ate ninyo kasi sinasabi niya lang po yung totoo na dapat po talaga ay alam ko po nandun yung awa nyo kasi matanda na, pero maawa din kay ate niya. Kaya ate niya kayo mas maawa kasi siya po yung nagsakripisyo ng matagal na taon dito. Wala lamang naman po ako nagsumbang itutuloy po kasi tatay. Kaya nga, Opo. noong mga oras sa atin niya ba na sinabi mo sa akin yun, yung kung bakit nadakip nga yung papa mo, yung rason na sinabi mo sa akin, ano yung nasa isip mo nun, bakit sinabi mo sa akin nung time na yun? Wala na po akong magawa. Para itutuloy na naman po ang tatay ko babayan sa akin. Kaya napilitan ka nang sabihin. Opo. Naisip ko po ayoko na nga po buntis. Naalala ko kasi yung nanganak nga po ko dito. Dito po ako nahirapan talaga, mga anak. Grabe, no? Kaya nga, medyo naguluhan talaga ako nung time na yun na sabi ko bakit may mga tao pa rin nagalit kay ate niya. Bakit ganun? Na dapat nga lahat ng comfort ay kay ate niya mapupunta. Diba? Hindi sa papa niya. Kasi yung papa niya yung nagkamali dito eh. Okay, pero may iba ako. Si Kuya Aris ba umuwi na? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? Ikaw naman, kamusta ka naman dito kayo ng mga anak mo? Yung pag-stay niyo kay Ate Isel, kamusta? Ayos naman po, naabutan ko na po siyang 1,000. Sabi ko, tanggapin mo para yung 1 linggo kong Paghatid-hatid. Oho. Bait natin ninyo, guys. Sabi po, Ate Isel, malaki daw. Yan naman, meron pa naman ako din. Mabait kasi si Ate Isel din, ano? Opo. Kita ko kasi yung pagiging mabait din ni Ate Isel. Kasi siya nga yung inay ng lahat ng bata dito, di ba? Ang tawag sa kanya inay. Nakita ko yung pagka-mahilig niya sa bata. Ano? Pati anak mo. Anong tawag sa kanya? Ano po? Inay din. Oh, ayos lang yun. Tama lang na inabutan mo. Di natin niya nakatuwa naman ako natin niya talaga naman. Kahit na kung ano yung meron siya, na-appreciate niya kasi yung ginagawa din ni Ate Isel sa kanya. Kaya binigyan niya ng panggasman lang. Yung nga sabi ko, dapat talaga kahit paano nabibigyan din si Ate Isel ng panggas niya. Di ba? Kamusta naman ang pag-aaral ng mga anak mo? Ayos naman po. Kumusta yung babae mo? Yan po. Umiiyak pa ba? Madalang na po. Wow, madalang na. Ngayon, Kahapon po kasama namin. kasama nyo. Oo nga, yun nga, nakita ko lumabas kayo. Magkataon po wala pong trabaho yung kasama Ate Dindi. Pinag-drive kayo. Apa. Para na rin ako sa akin. Para makagala po ako. Grabe, galing naman ako. So, Ate Ninya, ganito, may good news sana ako sa'yo. Ganito, meron kasing isang doktor o dentist na gusto sa iyo sanang tumulong. Kinontak niya kami. Kaso nga lang, yung pwesto niya nasa Manila. Gusto mo ba
ikaw tatanungin ko, gusto mo ba na maayos ang lahat ng ngipin mo? Kaya para mas confident ka, nai-smile, ganun. Pag po natapos na lang po ang ating hearing. Ayun yung gusto mo. Opo. Okay, sige guys, ganito pinag-iisipan ko kasi napakaganda naman ng offer ni Doc para sa kay Ate Ninya na isasagutin lahat ng ngipin niya. Kumbaga sponsorship para sa ngipin natin niya. Napaka malaking blessing yun guys para Ate Ninya, di ba? So, naniisip ko lang kasi sa Manila pa, wala naman sanang problemang basta depende na lang, tingnan natin. Kasi kung medyo may hirapan kami sa biyahe, titingnan ko na lang, baka ako na lang po yung magpagawa sa kanya dito sa kung saan malapit. Rosario, Lucena, San Juan, kung saan dyan may malapit. Pero, depende pa din po. Kasi, parang nakakahiya din kasi. Iniisip ko kasi ako, willing naman tayo na tayo din yung gagastos para sa ngipin natin niya. Kasi, talagang nasa list namin yan na siya po ay mapangipinan na maayos. Kaso nga lang, parang iniisip ko, parang nakakahiya natanggihan yung isang tao na gustong, alam mo yun, na gustong makatulong din. Kaya sabi ko, bahala na. Kung kahit malayo naman, sige, tatry natin. Kahit na malayo kasi Manila guys ay. Siyempre, bubunutan pa yan, magpapahilom, tapos, tsaka na naman tayo babalik. Di ba? So, kung mapanood to ni Doc, maraming salamat po. At kung talagang kaloob po ni God na kami makapunta dyan sa inyo mga bisita, why not? Andito naman ang team para ipag-drive si Ate Ninya, ang prinsesa namin. Di ba? Pai ka ba Ate Ninya, prinsesa ka namin? Tapos si Ate Ninya. Ate Ninya, ganito. Ang dami nagko-comment dun sa alok ko sa'yo. Di ba inalok kita nung nakarang gusto mong magdibo? Pwede naman po. Gusto mo naman. Ang dami kasi nagko-comment guys na idagdag mo na lang sa pabahay guys. Ano naman kasi? Pwede po kasi dito kasi po narito naman po kami. Oo. At saka ang sa akin lang kasi guys din ay gusto kong ma-experience kasi talaga ni Ate Ninya yung mga bagay na nakalipas na dapat na-experience niya. Pero dahil nga sa papa niya, hindi niya naranasan. Kaya ako naman, alam ko pwede natin na sanang idagdag na lang yung sa pabahay natin, ganyan. Pero kaya naman natin pagtrabahuhan yan, pagsikapan para ma-experience din naman ni Ate Ninya yung ganun. Di ba Ate Ninya? Okay, siguro after ng hearing, magsiset tayo ng ganyan. Parang celebration mo na din, di ba? Pwede, di ba? O kung iniisip ng iba na sayang para sa birthday, isipin na lang natin kapag nanalo sa Ate Ninya dito at alam kong kaya niya itong ipanalo, ay parang na rin yun, celebration para kay Ate Ninya sa panibagong buhay niya. Di ba? Yun lang naman. Tapos, Ate Ninya, pag nagawa yung bahay mo, magkakaroon pa tayo ng ribbon cutting. Alam mo ba yung ribbon cutting? Yung parang maglalagay tayo ng ribbon sa pintuan mo. Tapos ipuputulin mo yun, ikaw ang gugupit nun. Tapos may certificate na katunayan na sa iyo na yung bahay. Ganon, di ba? Sige. Okay, pero yung bang panganay mong anak, pinilit ba ngayong araw o talagang kusang sumama? Parang nagkusa po siya sa mama. Kaya po hindi na po ako umuwi. Galing naman. Sana tuloy-tuloy na. Ano? Sana ito na yung simula ng... Nasabihin nga po yung kahapon-kakampi na yung pong kapatid tatay matanda po yun. Umalis po kasi ako, nagkita po yung pamangkin ko, lalaki, nasampal daw po si Utang. Ganun, bakit? Kaya po ako umalis, baka ako binating nga, kaya ayoko po magkita ganyan po, masaktan ng aking anak sa ibang tao. Sinaktan? Opo. Sino yun? Ang pong kapatid po, tata. Okay, yung nakausap ko? Doon po sa taas. Bakit naman ginawa yun? Kasi po yung pong nangyari po sa akin. Ano nalaman niya? Opo. Siguro hindi natin masisisi guys, pero mali kasi kung sa ibang part yun, di ba? Pwede magka-problema doon. Maganda kasi po nasabihan namin po, hindi po buhat pong kami. O kaya, kasi may karapatan lang dapat mamalo, magulang din. Kumbaga napagsabihan na lang sana, no? Pero... Para po ate, sila hindi. Galit rin po kanina, hindi naman po napapalo. Pinagsasabihan lang. Kumbaga siguro kasi lalaki yun eh. Although hindi natin dapat din yun. Pero siguro hindi na din niya napigilan yung sarili niya, Kasi nga naman napakalaking kasalanan din kung pati ikaw, di ba?
Siguro hindi niya napigilan yung sarili niya. Yun po kasi nalaman ko na saktan din naman po ako. Kasi nagtangon po ko doon sa kamangkin ko kung ano nangyayari po. Yun nga po, nasampal daw po si Nina. Ano sabi ng anak mo nung pag-uwi? Hindi mo kinausap? Hindi mo kinumpronta? Si ang aking hilong po ang kausap. Ano sabi? Hindi ko lang po alam. Okay guys, mamaya ang kausapin natin yung... Sino nakakita? Yung pong kamangkin ko. Yung pong nakatiisin. Yung pananay. Oh, wala pala tayong mga kausap dito ngayon kasi wala pala sila Ate Isil, ano? Wala sila Ate Lynn, ano? Wala po. Lahat pala sila nasa simbahan, guys. Okay, bago ang lahat, Ate Ninya, may mga dala ako sa iyo, ha? Ito, oh. Para nang sa ganun po, ay buksan natin. Mac, tulungan mo ako, Mac. Buksan mo yung isa. May dala kami dito. Nag-grocery kami ng worth 3,000 pesos para sa iyo, ha? O, para nang sa ganun ay may magamit pa kayo dito sa bahay ninyo sa tinutuluyan nyo. Kasi alam ko naman na napakahirap na nakikituloy. Diba? Napakahirap. Although wala namang problema kala Ate Isil, pero syempre may nandun pa rin yung part na nakakaya pa rin makituloy. Oh, may mga ano ka dito. Ginagamitan mo pa ba ng wipes ang anak mo? Ano? Wow, ayos naman. Para nasa ganun ay ano. Iba na kasi sa dati, no, Ate Ninya. Oh, may mga biscuits. Kung gusto mong pabaunan ng anak mo, pwede yan. Oh, may croissant. May stick para sa mga anak mo. Tapos may noodles kapag gusto mo ng mabilisan na kumain. Tapos kung gusto niyo magluto ng pansit, pwede din. Ayan. May toyo na yan. May suka. Kung gusto mong mag-adobo. Oh. Tapos ito, mga biscuits, cupcakes para sa anak mo. Tapos kapag gusto mo mag-spaghetti, ang mga anak mo ba kumakain ng spaghetti? Wala lang po. Madalang? Bakit? Yung pong bigay ninyo yung ganito, nandiyan pa rin po eh. Bakit? Hindi pa rin po naluluto. Bakit wala bang marunong magluto sa inyo? Sila po eh, busy pa ko eh. Para po yung isang buwan kapon. Oh. Ano? Ay, isang buwan niya kahapon? 1 month na ni baby mo kahapon? Apa. O, tama. Pwede niyo lutuin to. Ano? Sabihin mo kay ate, pag di ka busy, luto tayo para mapaghandaan natin yung Dapat pala, nagdala na lang tayo mga pagkain ngayon, ano? Kasi birthday party, sa bagay, wala din kasing tao. Walang kakain. Di kayo na lang bahala. Ayan, Pag pinagsama-sama nyo yan, yung dala pa namin pala dati, ang dami. Pampagising, kape. To, pwede nyo ilahok sa pansit kung gusto mo. Di ba? Tapos mga dilata, o dyan mo na lang yung Mac, may mga dilata dito, ha? Tapos, may sobra pa kasi, ganito, wait lang. Kasi Ate Ninya, meron tayong sponsor din na nagpabigay sa iyo ng 4,000 pesos. Ano? Kaso nga lang, ano pa kasi, kumbaga may sobra pa, no? Kasi 3,000 pesos lang yan, 4,000 yung pinadala niya. So, ibibigay ko sa iyo yung 1,000 pa, ha? Buo nating yan, para sakto. For 3,000 pesos. Ito pa pala, di ko na isama. Meron kayong biscuits, ha? Para may inuutay-utay ka. Diaper, may diaper pa anak mo? Ang dami pa ko eh. Tama. Yung po si Leah, kuha ko sa sa Shopee. Yan, para hindi kayo maubusan. Ito ano to, Mac? Bread. Okay. Ito, mga tinapay ito, ha? Ayan, dito ko nilalagay, ha? At ibibigay ko sa iyo yung sobra pa na 1,000 pesos. Bukan mo palad mo. Isa, dalawa, 1,000 pesos. Worth 4,000 pesos na lahat-lahat. At galing yan kay Ma'am Nicole. Anong gusto mo sabihin kay Ma'am Nicole? Marami pong salamat sa inyong bigay. Unti-unti nang dumadating yung mga blessings sa'yo, di ba? Naniwala ka na sa sinabi ko noon. Opo. Marami na rin namamansin. Marami nagpapapansin sa'yo. O para pong isang ninong bumili po diyan hangin kako. Nabigyan po siya ng 5 po. Tinan mo. Nabutan dati po hindi. Laki ng pinagbabago. Alam kasi po, Baka kunin ng papa mo. opo, pambili pong, Alak. opo. Sabi ko na, ito nga sabi ko sa'yo noon, maniwala ka lang, di ba? Nasabi ko sa'yo, Ate Ninya, kapag ka na ayos na ito lahat, maniwala ka, dadating yung blessing talaga sa'yo, di ba? So ito na yun, nangyayari na, di ba?
Hindi lang sa mga bigay natin na nanggagaling din sa atin at sa sponsor, pati yung mga taong nakapaligid dito sa kanya. Di ba? Nagiging blessing na din kay Ate Ninya yun. May nagbibigay ng ulam. Yun, nandun pa kayo, di ba? May nagbibigay ng ulam, may nagbibigay na ninong ng cash din dito sa bata. Na hindi yan nangyayari noon, sabi natin niya. Kasi nga, nandiyan yung tatay, nakahadlang. So ito, nangyayari yung mga sinabi natin kay Ate Ninya. Alam ko talagang ito talaga yung mangyayari. Diba? Kaya, congrats sa'yo Ate Ninya in advance. Kasi, kumbaga nagbabago na yung buhay mo. Yung bang mga dating nakapalibot sa'yo dito na hindi kayo niimikan, kamusta naman ngayon? Namamansin na po sila lahat. Wow. Alam mo ba Ate Ninya, nalungkot ako doon sa nalaman kong kwento sa'yo. Na kapag hinahatid mo daw yung panganay mo dating anak, pinagtatawanan ka na ibang mga tao? Totoo ba yun? Anong reason nila para pagtawanan ka? Hindi ko po alam. Kasi hindi ko na lang sila pansin. Nakikita ka daw dati nila dyan, naglalakad ka na siraan tsinelas mo. Kasi po naglilimot po nga kami lata-lata. Naglilimot lang po kami sa palok. Kasi po yung po dati para ako sa kulungan din. Hindi ako makalabas. Pati kahanggan. Grabe. Sa mga hindi po nakakalam ng limot, nagpipick up or nangunguha ng mga scrap or mga pwedeng kalakal. Diba Ate Ninya? So sa totoo na naglalakad ka nun, sira-sira ang tsinelas mo. Okay. Grabe. Isipin niyo yung hirap ni Ate Ninya na mapagtapos lang niya yung anak niya na hindi niya naranasan. Handa niyang ihatid ng napakalayo ng lakad na sira-sira ang tsinelas. At uuwi siya. Pag umuwi ka, mamumulot ka na. Pag pauwi ka, ganun. Ibig sabihin, may lagayan ka ba papunta doon? May dala ka ng lagayan o wala? Mayroon na po sako. Tignan nyo na. Hindi niya sinasayang yung pagkakataon, pagkatid sa anak, pauwi. Bit-bit ko anong makikita dyan sa kalsada. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa inyo. Kayo duwating po. Kaya po ako ngayon po malaya na sa tatay. Kasi Tama. po yung po dati para ako sa kulungan din. Hindi ako makalabas. Pati kahanggan. Grabe. Isipin nyo guys, sa totoo lang, napakabilis ng mga pangyayari. Diba? Napakabilis talaga. Umabot lang tayo ng episode 19 pa lang yata yun, or 18. Ay binigay na ni God yung action na talagang dapat. Diba? Napakabilis nun guys. Kumpara natin sa 10 taon na walang nangyari. Episode 19, 18. Ibig sabihin 18 days lang. May nangyari na kaagad. Diba? Na yung kumpara mo sa 10 taon. Talagang naghanap lang talaga si God ng mga taong kukumpleto para umaksyon o tumulong kay Ate Ninya, which is ito na nga, sila Ate Lynn, sila Ate Isel, kami, ang team namin. So, yun sigurong inaantay ni God. Kumbaga sabi nga niya, siguro nung mga time na yun, umaksyon na sila Ate Isel, sila Ate Lindy, pero kulang sabi nga nila kulang. So sabi siguro nga ni God ay kulang, kumbaga kulang pa kayo. Kaya ibibigay ko pa yung ibang mga kasama nyo, which is ito ngayon, Team Marcos, na ibinigay para mangyari itong mga bagay na to. Kumusta naman? May isa pa ako sa inyo, kumusta? Ang anak mo ba, hindi naman na kumukuha? Hindi naman na kumukuha ang panganay mo sa'yo? Hindi na po. Hindi May na? hingi na po siya. Wow, yun ang dapat. Para po nga nalimutan ko lang. Kanina humihingi, nakalimutan mo. Magkano binabaon nila pag pumapasok? Bigyan ko po siya 30. Sining naman, tinabay lang po. Yung panganay mo, 30 kasi may baon naman siya Apa. na tanghalian. Sakto lang yun. Di ba? Meriendahan lang naman Kami nga nung pumapasok noon, 5 piso sa umaga, 3 sa hapon. Totoo yun. 5 piso sa umaga nung nag-aaral ako, 3 sa hapon. Di ba? Pero masaya na ako noon. Lugaw lang yung katapat ng 3 ko na yun. Tapos maraming tubig, busog na ako noon. O kaya yung 30 pesos ngayon, sa bagay, mahal na ang bilihin niya. Pero yung 30 pesos sa tingin ko naman, makakameryenda na siya nun. Di ba?
Kamusta yung pag-aaral mo dito? Nag-session ulit kayo? Nagturo ulit? Hindi po, kasi kami umalis nga po. Okay. Tsaka nung isang araw lang naman din yun, di ba? Po. Anong pakaramdam mo at nag-aaral ka ate ninyo? Ayos naman po. Masaya ka naman? Nakita ko nga seryoso ka eh. Talagang gustong-gusto mo talagang matuto, di ba? Napanood ko lahat ng video mo, sinend sa akin. Di ba? Nakita ko din na marunong, yung sulat mo okay na eh. Hindi kagaya nung pumaperma ka doon sa pagpapacheck up natin sa anak mo. Talagang, pati ako di ko maintindihan yung sulat mo eh. Pero ngayon, nakita ko sa video maayos na yung sulat natin niya. Maayos-ayos na. O paano, lagyan natin dito? Mac, lagyan natin. Lagyan natin para maipasok doon sa loob. Pinakita lang natin para alam din ng nagpapaabot guys kung ano yung mga binibili natin. Ano lang, bilang transparency lang natin guys. Kaya inilalabas natin ang ganito. Kasi baka maya may mga nagsasabi na huwag mo ilabas at mapagod pa magbalik. Bilang transparency lang, bilang pakita natin na ito yung mga nabibili natin dun sa pinapaabot nila. Ayan. Ilang araw na akong ganito din guys. Gawa nga nung pagpunta ng RTIA dito na nabasa kami ni GM ng ulan. Kaya nga ngayon hindi na muna kami nagmumotor talaga kasi yung panahon ngayon pabigla-bigla na lang uulan, ganyan. Kaya sabi ko pas muna tayo sa motor. Huwag natin sakripisyo yung makakatipid nga tayo sa gas. Sakit naman naabutin natin. Di ba? Okay, at nagpapasalamat din nga pala ako guys sa mga kasama natin sa team. Kay JM, kay Mac. Tapos yung paparating pa na isa sa kasamahan natin ay sana kumbaga ma-enjoy lang nila itong ginagawa namin kasi gusto ko naman maramdaman nila na kasama sila sa lahat ng pagtulong na ito. Sila din nakakatulong na parang ganun. Okay, so atin niya by Tuesday ay dapat alas 5 pa lang ready na kayo ha. Kasi paalis kami ng madaling araw sa bahay. Mga alas 4 siguro kagaya ng dati. Ano ang mga kailangan mo dalhin, i-ready mo. Sige nga, anong kailangan mo dalhin sa anak mo? Damit. Pampalit. Damit na pampalit, tapos? Panjama. Tapos? Pampanin. Wipes. Tapos? Diaper. Ano? Kailangan mo ng diaper. Magdala ka ng mga 5 na piraso ng diaper, wipes, ito, isang buo. Ha? May alcohol ka ba? Di ba mayroon ako sa inyo dating Hindi ko pa sa nagagamit. Gamitin mo alcohol. Para sa anak mo. Halimbawa, bago tayo humawak ng bata, alcohol tayo. Para hindi rin magkasakit. Naturo ka na siya, di ba? Isang beses? Sana ho, diyan ho. Sanayin. Matuturukan ulit. Apo, diyan na lang ho sa malapit daw. Okay. Sa barangay ho namin. So, isang buwan pala. Ang bilis. Grabe talaga ang panahon ngayon, guys. Di ba? Isang buwan. Isipin niyo, isang buwan na kaagad. Kailan lang ipinanganak yan si Leah na sumisigaw-sigaw sa atin niya ng ayoko na. Ano sinisigaw mo ulit? Ano sinisigaw mo ulit na nanganganak ka? Sige, sabihin mo sa kanila. Ayoko na. May kadugtong pa yan. Hindi ko na kaya. Ang sabi niya, ayoko na tatay. Di ba? Okay guys, so hinahanap ko yung picture ng bahay. Gusto ko sana ipakita kay ate niya yung plano namin na bahay para sa kanya. So hindi ko nga lang makita dito. Hindi ko mahanap siguro doon sa isang cellphone na ginagamit ko. Parang sa ganon ay makita ni ate niya kung ano yung future na bahay nila na, di ba? So, pero ito, hindi mo naman Kuya Marco. Hindi, okay lang naman sa'yo makita to. Ha? Okay. Nagulat ka ah. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 Nag-almusal naman na kayo. Anong inalmusalan nyo kanina? Kuhaan ho ako doon pansit. Intero ho birthday ho. Saan ka kumain ng pansit?
Doon po. Akala ko nga po bukas pa kayo dadating. Oh, Lunes. Birthday ho yung kapatid ng tatay. nagpunta kayo doon? Tatawagan sana daw po kayo bukas. Ah, okay. Pumunta kayo doon? O bukas pa lang? Bukas pa. Eh, bakit may pansit na kaagad? Birthday po yung isa. Ah, isa naman. Apo. Ah, okay. Yung pong kamangkin ho kakampiyan. Pamangkin. Opo. Alam mo ba, Ate Ninya, nalaman ko na dito pala sa lugar ninyo, ang dami niyong kamag-anak. Opo. Ano? Simula po pala yan papasok ng trangka dun sa pinag-aantayan namin minsan May kalahati. kalang kampa ho. Ha? May kalang kampa. Oo. Na, ang lalaki ng bahay ng mga kamag-anak ninyo din, di ba? Yung simula sa labasan ng trangka, sa may trangka mismo, papasok dito guys, ang lalaki ng bahay ng mga kamag-anakan talaga. As in, magkakapatid daw yun talagang kamag-anak nila yun, ang lalaki ng bahay. Kaya, ha? Dati nga po yung, wala pa ho kayo. Wala pa ho kami pambilin tinapay. May pinsan po akong naglalakong tinapay. Nagbibigay po siya sa amin. Umaga, hapon. Pag po wala siya na akong tinapay, bibigyan po pambilin tinapay. Lalaki po yun. Pinsan mo? Opo. Bait naman, ano? Tuwigil lang po siya kasi nag-aalaga daw po siyang baboy. Tingnan niya, may na, ano lang ako, na curious lang ako. Noon po Ate Ninyang panahon na wala pa kami dito sa inyo, na siyempre hindi naman araw-araw makakaroon ka ng sampalok. Hindi naman araw-araw yung benta ng sampalok. Di ba? Papaano po yung araw Ate Ninya na hindi kayo kumakain? Yung pong, yung tinitiis mo lang? Taste lang po. Kung mayroon po sa amin konting kain, yun na lang ho. Gawa po yung pinsan ko, nagbibigay nga po tinapay, yun na lang ho. Ay, yun ang kinakain nyo lang? Opo, katuwang hong lugaw. Nilulugaw nyo na lang? Opo. Titigil po yun sa likod namin bahay, tatawag. Nagpuput-put. Tapos bibigyan ka ng tinapay? Opo. Pag po ubos po kaya na ako, titigil din po, pera ang bigay. Ang mga kagaya namin, o sa edad natin niya, kayang tiisin yung gutom. Pero yung mga bata, yung anak mo, di ba? May mga gabi din na hindi kayo kumakain. Minsan po, bata lang po, kumakain kami sa matanda, hindi na po. Ano ba yan? Sabi nga ni Commander, may mga ganito pala talagang kwento ng buhay. Alam mo yun? Na talagang makakaranas ng ganito saklap. Kasi sa totoo lang, nung bata sa atin niya, sinabi nila na totoo na 3 beses sa isang linggo, minsan 3 beses lang sila kumakain. O ika-3 araw. Noong bata pala siya, naranasan niya na yun. Tapos pati ba naman nitong may mga anak na ganun pa rin. Parang walang nabago, di ba? Oo nga po. Sana ibibinta tatay. Tinan mo. Pati ngayon, dadating na sa point na gano'n, na ibibinta ng tatay mo. Di ba? Para lang Lumabas ako sa ospital. Doon nga namin sinasabi guys kay ate niya na, doon pa lang ate niya, makikita mo na hindi ka talaga mahal ng tatay mo o kahit bilang anak. Ano? Kasi hindi nga niya iniisip na kung ano mararamdaman mo kung ibibenta yung anak mo. Di ba? Pinaghirapan mo yan. Kasi ibibenta lang ng ganun. Doon, sabi nga namin, ate niya, diyan pa lang makikita mo na hindi ka talaga mahal ng tatay mo. Kaya tama na. So siguro naipon lahat ng mga payo din kay ate niya. Kaya ayun, lumakas na yung loob niya talaga na magsabi. Di ba? Pero ikaw, nung hinuli yung papa mo, hindi mo rin talaga inaasahan na ganun kaagad. Hindi mo inaasahan na ganun kabilis yung mangyayari. Natakot daw siya kasi yung mga pulis na dumating, syempre may baril. Pero pinapasok niya sa bahay nila, di ba? Natakot mo lang ako doon sa baril. Saka sa polis. Yung dadamputin tatay, parang natanggap ko na rin. Parang pong sa wakas rin. Matatapos na rin. Kaya biling ko nga po doon sa dalang polis eh. Huwag lamang doon dadamputin. Ayaw kong magkita ngayon. Gusto mo sa ibang ibang lugar. Buti, nagkataon din na wala dyan yung papa mo nun. Opo. At nandun sa kaibigan niya, nang dinampot, Okay, so, ilan na ba? Magbilang tayo, ate niya, paghandaan natin yung hearing mo, Kasi kailangan daw yan, mga 2 to 3 weeks daw yan. O 2 o 3 linggo. Kala ko last na po sa Martes.
Yung sa Martes na pupuntahan natin, Ate Ninya, yun yung kinakailangan nating katibayan na ikaw po ay meron kang mental disability. So, para mapatunayan natin yun, kinakailangan kang dumaan sa isang doktor na magte-test lang naman sa'yo. Walang injection, walang ganun. Tatanungin ka lang, tapos doon nila ibabase kung anong level yung mental disability mo. Ano? Yun lang naman ang gagawin natin. Tapos yung mga bata, papacheck up din sila, patitingnan kung anong kalusugan yung meron sila, mga ganyan, ano? Tapos kailangan din kasi natin talaga yun para mas matibay tayo dun sa sa pagharap pag dumating na yung hearing. Yung sa Martes yun, pinapapunta tayo dun ng Rapid Tulfo para maano nga yung mo. Naroon din po ang tatay. Wala. hindi na kaya ng doktor yun sa papa mo na. Hindi na kayang malaman yun kung saang level yun, di ba? Yung sa iyo ang kailangan. Ha? O, tasama natin yung mga anak mo kasi sila titingnan din. Ano? Tapos, yun yung magagamit natin para sa hearing. Tapos, ang maganda niyan, nasabi na ba sa'yo na sa hearing hindi kayo magkaharap? Nasabi sa'yo hindi? O, hindi daw kayo magkaharap ng papa mo. Yung papa mo daw kausap lang sa cellphone nila. Tapos tayo, nandun tayo sa harap mismo nila. O, di ba mas maganda? Hindi ka matatakot, hindi ka nakakabahan. Kasama natin sa ninyo. Hindi pa natin sigurado kung pasasamahan siya doon. Bakit? Kasi po baka kung pag dinig ka niya mama isa sila po kung anong gawin. Baka kung anong sabihin. Baka mambaligtad yung bata. Hindi mas maganda siguro Kasi sabihin po natin. habol yung kanyang mama eh. Kasi habol yun dun eh. Opo. Pwede natin sabihin wag na lang Hirap siguro. po eh. Ano? Sabihin natin wag na lang isama. Ganun, ano? Pausapan natin. Tama sa atin niya. Bibigyan ko na ng pambili. Tama sa atin niya dun na baka mamaya sabihin pa ng bata, ay naku, hindi po totoo sinasabi niya ni mama, di ba? Kasi mas habol siya dun kaysa sa'yo ay. Pwede. Pwede natin pag-usapan. Dati nga po naturuan din po ako eh. Ha? Tatay. Naturuan din pala ako tatay na anak ko. Naturuan ka na? Ha? Naturuan ka na? Sabihin ko daw po sa inyo dati. Na? Tigil daw po ninyo yung tulong. Bakit? Baka daw inyo daw siya dampot ng pulis. Sabi ko naman, hindi naman yata ako nagtutulong lamang po para makaayos tayong bahay. Ibig sabihin, noong pa lang mga time na pupunta-punta kami sa inyo, pinapatigil mo na yung tulong. Turo ko yung tatay sa akin. Oo nga. Opo. Parang hindi ko kaya sabihin, ganyan nga gagawin niyo. Pero ikaw, payag ka naman na itigil namin yung tulong. Ay, Hindi nung time na yun. ha? Nung mga oras na nandiyan yung papa mo. Hindi ha. Kasi po pag pupatigil ko, parang hindi rin ako sa tatay. Naalala ko pa na parang gusto kong kunin tao. Parang maghiwalay ko kami tatay niya. Grabe, tinuturuan ka pala ng ganun. Kasi nga matatakot siya na baka kami yung maging dahilan para siya madampot. Di ba? Opo, yun nga po. Kaya pinapahinto na yung tulong. So sige, Ate Ninya, kung yun yung gusto mo, di titigil na namin yung tulong. Joke lang, Ate Ninya. Sige, kahit siguro sabihin ng papa mo yun, yung mga time na yun, talagang magpupumilit kami kahit walang camera eh. Kasi alam namin na kailangan mo ng tulong. Ano? Kahit siguro utusan ka ng papa mo nung time na yun at sabihin mo sa amin, baka makulit pa rin kami. Kahit walang camera, babalik kami. Magsambong nanonood po siya eh. Nanonood po May tanong ako sa iyo, Ate Ninya. Alam kong nanonood yung papa mo, pero bakit every time gada pupunta kami sa inyo, hindi niya kami sinisita? Ha? Paano nagpipigil lang ho siyang kanyang sarili? Bakit ganun? Opo. Nag-iiwas, kaya malimot ho, wala siya. Ibig sabihin, lahat ng nagiging lakad namin, alam niya. Nga po. Paano yung pumupunta kami ng Rapid Tulfo, may video kami, napapanood niya yun. Hindi ko lang po hindi po siya may Kasi kung napapanood niya yun, baka doon pa lang, gumawa na siya ng aksyon para makaalis. tahimik lang po siya sa akin minsan. Hindi na ho umiimik. Anong sinasabi niya kapag napapanood niya yung mga video natin? Hindi nga po. Sabihin ko daw kanina,
napatigilin nga. Tapos sabihin ko daw kanina, mahal na mahal daw kanya mamay. Yun na lang. Tapos sabi ko ko, okay, Binibrainwash niyo yung bata, ano? Ganun. magpabait. Binibrainwash niyo yung bata para maging kakampi niya, ano? Yun nga po. Ganun nga. Binibrainwash yung bata para maging kakampi. Okay, so ito mga nalaman ko din kay ate niya, hindi kasi natin to natatanong sa kanya noon. Ito yung isang curious ng marami. Marcos, paano kayo nagagawang bumalik doon kala tatay na marahil ay napapanood niya? So yun pala, alam mo ate niya, alam ko, kaya niya kami hinahayaan lang na pumunta sa inyo kasi nga nakakatanggap din siya ng pera, di ba? Na nagagamit niya rin sa pag-inom niya. Kaya din siguro hinahayaan niya lang kami. Kaya kung binabaliwala niya lang yung naririnig niya sa mga vlog. Parang yung uwi sa bayan, sabi ko, ibili akong tinapay, hindi rin nagawa. Ay, grabe, ano? Nagalit ako sa papa mo lalo nung mga anak ka, tas kanin lang padala sa'yo. Opo. Di ba? Tapos na kami luto, maalat pa naman. Hindi ko rin kain. Eh, kung siya kaya yung pabuntis natin dyan, tapos siya yung mga anak padalang ko siya ng kanin. Di ba? Sabi ko sa ate Lindy, may asim pala sa amin. Talagang alat eh. Ah, ganun, luto niya yun. Hindi At ko saka nakain. pagpadalang ka ng noodles, laki-laki na ng hibla nun kapag kakainin mo pa ng gabi, tapos lamig-lamig pa. Di Hindi ba? ko talaga nakain na kami. Pabalik ko ulit. O dalhin Intindi naman talaga naman. Ay, patawarin nawa. Talagang antindi talaga. Kaya ate Isil po bili sa aking pang-ulam. Dapat pala, nung mga panahon nandito siya, ang dala lang natin sa kanya, asin. Ano? Tapos siya yung mag-ulam nun. Mga 5 kilo. Di ba? Sa gada kain niya, mga kalahating kilo ulamin niya. Grabe naman yun. Doon ako mas nagalit talaga guys nung nalaman ko Ate Lynn na kanin lang daw yung pinabaon. Di ba? Antindi. Lahat, sabi ko nga, para siyang yung nag-viral, yung bumili ng Jollibee ba o McDonald's, tapos siya lang yung kumain na yung asawa niya, hindi niya man lang binilhan. Parang ganun siya di ba? Na iniisip niya lang yung sarili niya, na dapat nga, yung mga tatay o asawa, dapat bigyan mo ng maayos na makain yung taong manganganak kasi kailangan niya ng lakas. Pag nakapanganak, kailangan niyang lumakas. Sa iyo, baligtad. Pinabaon ko na napakaalat na noodles. Di ba? Okay, sige Ate Ninya, ganito. Napunta lang kami dito at ayan nga, kinamusta ka namin at tinala namin sa iyo yung blessing. Susunod na siguro pagkikita natin is Martes na. Ha? Lunes na naman bukas. Lunes ang bukas isang araw. Ha? Nag-iisip na ako. Bakit? Wala, akala ko po makikita ko ang tatay doon. Hindi. Hindi namin nahayaan din yun at alam ko din yung mga otoridad, hindi rin nahayaan yun. Ano? Kasi baka maraming magbago kapag ganun. Pero, ikaw tatanungin ko ngayon, bago kami umalis, hindi na magbabago ang isip mo, ha? Hindi na talaga. Hindi Kasi nakita mo naman yung pagbabago nang wala siya, di ba? Opo. Kaya panindigan mo kung ano yung gusto mong... Alam ko naman po yung nagbabago. Tama. Para po naglalapit-lapit sa akin ng kaibigan kong dati. di ba? Baka mamaya, tatanong ko sa'yo, baka mamaya pag nakita mo siya, tapos magmakaawa, magbago ka ng isip. Para ko yung Miguel. Nakita yung bayaw ko dati. Oo. Tuwigil po sa tapat. Oo. Bata lang naman po siya. Kung ikaw Ate Ninya, makita mo ang papa mo, halimbawa na lang, pero alam ko di naman to hayaan mangyari. Tapos humingi na ng nagpaawa sa'yo, babawiin mo ba? Yun ang magandang sagot, hindi. Sabi ko, ayoko na po tatay. Oo, tama na. Gusto kong maging malaya. Gusto ko na po tuwahimik ang buhay ko. Tama yun. Yun ang dapat. Yun ang inaantay kong sagot natin niya. At sana, yan talaga yung panindigan natin niya. Magagalit kami lahat sa'yo kapag yan hindi mo pinanindigan. Ha? Okay. O sige. At maya-maya naman siguro, andito ng mga kasamahan mo, ano? Ang tinutulugan mo, okay naman, wala naman dyan natulo sa inyo? Nag-uulan-ulan na. Ha? Okay naman po. Wala naman. Okay. Kaninong washing machine ito? Sa Ate Isel po, utang po Ate Isel. Yung po kuha Ate Isel, yung wala pa ko, kaya baka akong isipin. Hindi. Po tao. Oo. Galing daw ulit. Kasi, bago pa kami dito, nung unang punta pa lang namin dito na to eh. Di ba? O baka daw kasi isipin ng tao, hinihingi kay Ate Ninya, ganyan. Walang ganun, napakabait po na Ate Isel. Ito ay pagsisikap nila yan, yung mga bagay nandito sa lahat sa bahay po yung nila. termos pala ninyong bigay. Nagbugaw po ko ka ng bilot. Kung nagpunta sa termos ko, itong babasag. Basag. Opo. Ano yung bilot?
Yung pong bilot at isip. Ano yun? Tuta? Oo, tuta. Aso. Bilot? Hindi pa rin yung ano. Bilot, okay. So sige, at masaya naman kami natin niya at ikaw nakikita ko yung pagiging nanay mo talaga na kagaya niyan, marunong ka magdesisyon na bumili ng lagayan ng damit, Opo. di ba? Marunong ka sa mga bagay-bagay na yun, nakakatuwa naman, isipin. O paano, pupunta na din kami ha? Opo. By Tuesday na lang tayo ulit magkikita. Ano, atin niya? Salamat ha, puputuloy mo na, pero tayo. Okay guys, palabas na kami ng area ni Ate Ninya at grabe yung mga ano niya pa rin, ano, yung mga ikinikwento niya pa rin talagang nakakilabot yung, alam mo yun, yung hirap na dinadanas niya talaga yung nandito yung papa niya, kumbaga. So ako naman, ayoko na sanang banggitin pa yung papa niya. Pero yun, minsan kasi siya din yung nag-open kasi kumbaga hindi naman ganun kasi kadali yan guys na makarecover ka o kumbaga mawala sa isipan mo. Hindi ganun kabilis yan. Talagang nasa process yan ng recovery. Pero yun, at ganun pa man pag-pray na lang natin na mapabilis niyang makalimutan ng lahat. Pero ang alam ko talaga sa sarili ko, makakalimutan niya lang yan kapag katapos na to, di ba? Kapag tapos na tong lahat. Okay, salamat sa mga kasama natin. Nagpupunas ng, ano pupunas niya dyan? Natanggal pa naman yung puti. Nagpupunas ng tatanggal ang puti kasi syempre sila nagpapakapagod din maglinis ang sasakyan guys. Ayan o, natanggalin ng mga putik sa sapatos. Ano masabi mo? Unahin kong tanongin si Mac kasi siya yung unang nakasama ko Makikita mo kaya niya anong nakita mo pagbabago? Ang dami na pong pagbabago, ang dami mong dumadadating na pong blessing sa kanya. Kasi nung unang punta natin dito, nung hinanap natin sila tas nung sunod-sunod, lagi siyang tulala, di ba? Opo. Tas napanood nga ni Mac, sabi niya nakangiti na. Ano? Opo, nakangiti na. Nakangiti na. So, si GM naman, nung hindi pa nahuhuli si tatay, nandito ka na, di ba? Opo. Nung mga first time na pumupunta tayo sa kanila, ano nakita mo sa kanya nun? Ano po dito, kapag sa nag-vlog po alam ko parang lutang po. Lutang nga, ganun ano. Opo, nahirapan po magsagot. Parang Ang tagal. napigitan. Di ba? Tapos pagkausap ko, ang haba ng sinabi ko, po lang yung sagot niya. Opo, tito. Pero ngayon, Ngayon po malaking pagbabago. yung response niya mabilis Opo, kumpara sa dati, di ba? Opo. Kasi yung nga, lagi nakangiti. Opo, Di yun ba? nga po. So yan, yung mga nakasaksi. Nasabi nga ni Commander, hindi pa dapat nila nararanasan yung ganito. Pero okay na din yan na na-experience sila yung ganito kasi may mga matututunan din naman sila kahit bata pa sila. Kasi si JM, 19 lang to. Tama ba? Si Mac, 14 ba? Opo, 40. 40 ba tumatama ako ngayon himala 14, 19 so stock knowledge yan guys hindi na makakalimutin. So yun, maraming salamat guys sa pagsama sa amin at sana marami pang tao ang willing na magpaabot ng pagpapala o blessing kay Ate Ninya sa pamilya niya dahil alam nyo rin na deserve niya lahat ng ito kasi nga yung tagal ng panahon niya nagsakripisyo ay ito naman yung oras para maranasan yung mga hindi niya naranasan noon, di ba? So yun lang po, maraming salamat ulit sa pagsama. Marcos TV Channel, Commander Marcos, Rans TV, supportahan din po natin. At ayun, ang team namin. At makikita nyo din soon, by end of the month, yung bago nating makakasama sa team. At sana ay ano rin siya, kumbaga ay magtagal din at mag-enjoy sa ginagawa namin. Yun lang po, maraming salamat. God bless po sa inyo.